Ang balita natin ngayon dito sa Barangay Ginebra ay patuloy yung kanilang mga gagawing plano para itong kanilang lineup ay palakasin at kukuha daw sila ng mas marami pang players para masiguro na matatalo na nila ang TNT Tropang Giga sa mga susunod na mga conference. At kabilang daw dun sa mga kukunin na mga players ng Barangay Ginebra ayon dito sa mga reports mula sa mga insiders ay galing dito sa Northport Patang Pier at ang ititrade daw nila ay itong si Ben Adamos. Posible raw na baka itong si Cade Flores, yung center ng Northport Batang Pier, ang kunin ng Barangay Ginebra. Posible rin daw na lumawak pa yung trade. Bukod dito kay Ben Adamos, baka isasama na rin daw dun sa trade na yan itong si Von Pesumal o kaya naman ay itong si Jason David para makuha nila itong si Cade Flores at si Arvin Tolentino o kaya naman si Cade Flores at Joshua Monson. Yung original choice ng Barangay Ginebra na si JM Calma ay hindi pa pwede dahil ang nasabing center ng Northport Batang Pier ay merong injury at hindi pa nakare-recover. Kaya mukhang si Flores muna ang gagamitin nila dahil itong si Ben Adamos parang hindi talaga akma yung laro niya dito sa sistema, yung triangle offense ni Coach Tim Cone. Kaya nga hindi nakapagtataka na iba na ang gustong makuha ng Barangay Ginebra. So mukhang yan ngayon ang development dito sa Ginebra, kukunin talaga nila itong si Flores at itong si Monson o kaya si Tolentino, depende kung anong mapagkasunduan. At kapag natuloy ang nabanggit na mga trades, ay natitiyak natin na hindi dyan matatapos yung mga gagawin ng Barangay Ginebra dahil gusto nila na masiguro na sa susunod na conference ay magkaroon sila ng mas malakas na lineup na pwedeng ipantapat dito sa TNT Tropang Giga. Kaya nga, asahan natin na marami pang mga trades na gagawin nito si Alfrancis Chua para mapalakas itong lineup ng Barangay Ginebra sa kasalukuyang panahon. Samantala naman itong sister team ng Barangay Ginebra, itong San Miguel Beer, ayon dun sa mga nasa kampo nila ay ready na rin na gumalaw at ang kinakausap naman nila ay ang independent team na Rain or Shine Elasto Painters at ang gusto raw makuha ng San Miguel mula dito sa Rain or Shine ay itong si Kit Datu at ang ipapalit naman ng SMB ay itong si Mawala Tautua. Si Tautua ay binigyan ng San Miguel ng panibagong 3-year contract pero malamang sign and trade ang mangyayari dyan. Ang ibig nitong sabihin, pagkatapos papirmahin ng kontrata si Tautua, ito ay ititrade kaagad dito sa Rain or Shine Elasto Painters kapalit ni Kit Datu. Sa tingin kasi ng mga nasa kampo ng San Miguel, magiging mas maganda ang takbo ng kanilang opensa at depensa kung sakali na si Kit Datu ang kanilang magagamit. O dahil ito ay mas pulido ang opensa kaysa kay Tautua at mas bata ito. Kaya naman iyan ang gustong makuha ngayon ng San Miguel mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Para makumbinsin nila si Coach Cheng ay i-offer daw nitong lineup ng mga San Miguel Beer yung kanilang second round pick dito sa Rain or Shine para mapapayag si Coach Cheng Giao. At kung sakasakali na matuloy nga ang nasabing trade, masisiguro natin na magiging mas maganda resulta nito para dito sa San Miguel. Dahil dito naman natin masasabi talaga ng SMB gagawin talaga ang lahat para matiyak na yung kanilang performance ay hindi na magiging katulad nitong sa nakaraang Commissioner's Cup kung saan sila talaga ay binigo nila yung kanilang mga fans dahil sa sama ng kanilang laro. Kaya nga sa ngayon dito natin masasabi talaga na magkakaroon ng panibagong resulta itong gagawin ng SMB na pagbago o pag-adjust dito sa kanilang roster. Kaya nga dito natin masasabi talaga na magiging mas maganda itong lineup ng San Miguel sa Philippine Cup. At ang susunod naman nating balita, ito raw TNT Tropang Giga. Alam natin na sila naghahanap na ng point guard. Ito'y kinumpirma ng kanilang team manager na si Jojo Lastimosa. Pero alam ba ninyo na isa sa mga pwede raw kunin o sinusubukan kunin itong TNT Tropang Giga ay itong si Alex Stockton mula dito sa Converge Fiber Xers. Ngayon, alam naman natin na itong si Alex Stockton, isa yan to sa mga top players ng Fiber Xers kaya hindi nila yan basta-basta bibitawan. Dahil dito, gagawin daw ng TNT Tropang Giga ay i-offer nila yung first round draft pick ng Blackwater kapalit ni Stockton. Magiging 3-team trade yan, Blackwater, TNT at saka itong Converge. Yan daw ang gagawin ng TNT para maibigay na o makuha na nila itong si Alex Stockton. Dahil sa tingin daw ng management ng TNT, itong si Stockton ang pupwede talaga na magbigay ng sabihin na nating dagdag na lakas
dito sa kanilang lineup, lalo na at gusto nila na magkaroon ng kapartner itong si Reynam Batak. At kung si Stockton makuha nila, mahusay na defensive player yan at nakaka-score pa, kaya sigurado na jackpot si Coach Chot Reyes. Para iyan ay mangyari, kinakailangan siyempre kung ikaw ang TNT Tropang Giga, siguraduhin mo na yung iyong magiging performance o pagiging performance pagdating dito sa mga trade negotiations ay yung talagang babagay dito sa sabihin na nating lineup na gagawin ng TNT. Ibig sabihin, kinakailangan na kunin nilang players ay yung talagang magiging fit dito sa gustong patakbo yung sistema ni Coach Chot Reyes. Kaya naman nagiging masinsinan yung kanilang negosasyon kasama dito sa sabihin na nating pag-uusap sa Converge Fiber Xers. Hindi ka agad-agad daw itong mangyayari dahil syempre malaliman yung usapan dyan. Pero sigurado napipilitin ng TNT makuha si Stockton. At ang huli nating balita ngayon, sa April 4 na mag-uumpisa itong PBA Philippine Cup at maraming naniniwala na itong Magnolia Chicken Templados ang magiging isa sa mga top contenders dyan. Dahil alam naman natin na nagkaroon ng revamp itong Magnolia at mukhang magpapatuloy pa yan. Dahil mukhang desidido itong si Coach Chito Victolero na masiguro na yung kanyang tsansa na manatili bilang coach nitong Magnolia Chicken Templados ay mas lalakas pa. Of course, lahat yan ay nakasalalay dito sa magiging performance nila dito sa Philippine Cup. Kaya nga gusto siguraduhin ni Coach Victolero na magiging mas maganda yung kanyang lineup. At ayon doon sa mga reports ay gusto na raw kunin ni Coach Chito Victolero itong si Anthony Semerad mula dito sa lineup ng NLEX Road Warriors para maging additional scorer niya. Dahil kung magagawa daw yan ng TNT ni Coach Victolero, sa tingin niya magkakaroon siya ng isang solid two-way player, isang scorer at isang defender. Kaya mukhang babagay naman ito dito sa lineup nila. Ngayon, dito rin natin makikita na itong lineup ng, well, sabihin na natin, itong Magnolia ay medyo hindi pa doon sa level ng TNT at Ginebra. Pero confident si Victolero na kapag natapos na itong trade kay Anthony Semerad, ay magkakaroon pa siya ng iba pang trades na magagawa. Kaya nga mukhang gaganda yung tsansa ng Magnolia na maging mas competitive sila sa mga susunod na araw. At sigurado naman tayo na hindi yan magiging problema pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Kaya nga itong si Anthony Semerad ay offer daw ng Magnolia na kapalit itong si Rom De La Rosa o kaya si Sir Russell Escoto. Dahil itong NLEX Road Warriors ay nagre-rebuild din, magiging accommodating yan dito sa mga offers ng Magnolia, lalo na at nakikita naman natin na gusto talaga ng Magnolia na maging mas malakas sila para dito sa darating na Philippine Cup. Shoutout kay Romeo Conchada, kay Archie, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, Dalmasio de Guzman. Binabati din natin si Ireneus Langsang, Dexter Domer, Enju, pati na ang iba nating mga regular na tagapagsubaybay.